Ganito pa din pala style ng mga DDS. No? Trending si Guanzon. Nagwala sa Rockwell Mall. Nakakahiya, sabi ni Marjon Bueno. Hindi na ispatan ng mga spotter natin sa ano yan nung mga spotter natin doon sa saan ba yun? Mga kaklase ko, nagbabangayan daw. Dahil sa politika. Papahagilap natin yan sa mga spotter natin. Yan kay Guanzon. Mr. X, shoutout sa iyo. Ngayon ang style pala ng mga DDS hanggang ngayon mga bossing ay yung i-delete yung account, ipahack yung account, i-report yung account kasi hindi nila kinakaya sa argumento. Yun na pala style nyo mga DDS hanggang ngayon Pangit ng ganyang style. Pambobo yung ganyang style. Sabi po dito ni Mami Pebbles Talakera, natulog lang ako na wala na ang accounts nila Jesus Palsis, Attorney Jesus Palsis, at ni kapatid Pinoy Canada at ni Kagawad Joey. Yung Kagawad Joey hindi ko napapanood. Pero ito pong dalawa, si Jesus Palsis, ayan. No, napapanood ko po yung mga vlog niyan, yung mga post niya, nakikita ko. At itong si Pinoy Canada, mga kababayan, nakikita ko din. Tuwan-tuwa ako diyan kay Pinoy Canada kapag kayong talagang naghahamon siya ng mga debate. Hinahamon niya mga kababayan, yung mga DDS, lahat palag, no? Instant. Sige, panay, kung sino gusto makipagdebate. Ako, kaya ayaw kong nakikipagdebate sa mga DDS. Ganun lang din po ang papapala Yung tipong pag walang maisagot mga kababayan, iibahin, tapos ang gagawin aasarin ka na lang, no? Babase na lang doon sa itsura mo. Ganun yung mga DDS Kaya ayoko, walang kwenta mga kadebate yan. Hindi pwede yung 1 + 1 = 2 sa kanila. Kung anong tanong mo, yun ang dapat sagutin. Hindi pwede sa kanila yon, no? Dahil wala po silang sagot sa karamihan ng mga itatanong natin, mga bossing. Ngayon, yung Pinoy Canada at si Jesus Palsis, chinek ko mga bossing, yung kanilang account. Tinignan ko kung totoo nga ba na inireport na naman o ipinadelete na naman ng mga DDS. Totoo nga Sabi ni Mami Pebbles, hoy, kilala ko kayo, no, yung mga nagpa-delete daw. Kayo din ang dahilan kung bakit nawala ang FB ko at hindi ko mapalitan ang settings ng FB ko. Ngayon, tinignan ko, sinipat ko yung dalawa kung totoo nga. Ito ang nakita natin. Attorney Jess Palsis, dati Jesus Palsis yan no? Facebook deleted my original account, no? Based on a bogus trademark infringement claim, somebody wants to shut me up. Buti na lang po dito po sa YouTube, talagang sinisiyasat, inaalam nila lahat, no? Bago mag-delete ng ganyan. Doon sa Facebook, liit na nga. Nagreklamo. Liit na nga nilang magpasweldo dyan Ang liit-liit na nga ng monetization dyan Mahilig pang maniwala doon sa mga fake na mga nagre-report. Di ba? Ayan, biktima, mga bossing, no? Ito pa isa. Asan yung isa? Si Pinoy in Canada. Napansin ko, mataas na din ito. Yung Alfred Mark Guzman, mataas na yung followers niyan, mga kababayan. Ayan, balik sa umpisa. 1,300 followers. Pinoy taga-Canada new account ang tagapagpaiyak ng mga didilis. Kasi hindi nila kinakaya Di ba? Hindi nila kinakaya itong mga ito. Miski tayo naman, hindi kaya niya mga yan. Kaya lang, ayaw lang natin ng mga gagaganong-ganon na mga debate tayo. Tapos pag tinanong mo, wala namang maisagot. Hindi naman makasagot. Ang gagawin na lang nila is ad hominem na lang po. Titirahin yung pagkatao mo. Sasabihin, ang pangit-pangit mo. Samantalang, yung mga tsura nila, may isa pa silang vlogger. Ang kapal ng banil sa kilikili. Di ba? Ayan disuportahan nyo na po ulit. I-ano nyo na, i-follow nyo na ulit mga kababayan. Kasi yan lang naman po ang kaya ng mga DDS. Di ba, Chi? Yan lang po at ganyan lang po ang kaya ng mga DDS, mga bossing.
Yung tipo bang mahilig silang mga makipagbardagulan pero pagka hindi kinaya, wala na. Oh, report natin yan, report natin yan. Mas report natin yan. Eh doon po sa YouTube, sa Facebook kasi, madaling maniwala. Madaling maniwala. Dito po sa YouTube, hindi. Hindi oh. Magaling magdebate si Pinoy Encadada. Boss Mark, oo, totoo. Napapanood ko ho eh. No, napapanood ko, instant akyat. O sige, dedebate ka. O sige, umpisahan mo. Tapos kapag wala nang maisagot yung DDS, wala na. Eh mapipilitan ka na lang talagang alisin. Oh. Mapipilitan ka na lang pababain. Pangit yung ganun mga boss, no? Mga DDS, ang pangit ng mga ganong galawan, hindi maganda. No, kailangan kapag kayo naghamon ng debate, umakyat kayo sa debate, eh kailangan may tibay kayo ng loob at alam nyo yung mga sasabihin ninyo. Eh paano nga ba naman ho malalaman nila yung kanilang mga isasagot? Eh ultimo po yung mga pinagtatanggol nila kagaya ng Bishop, wala ho silang maisagot mga bossing doon sa mga pa-impeachment sa kanila. Wala ho silang maisagot mga kababayan doon sa mga confidential funds. Eh ano ang ine-expect nyo na isasagot po nitong mga DDS? Eh di wala. Saan kukuha ng isasagot yung mga DDS? Eh syempre wala ho. Kaya ang gagawin, ad hominem attack na lang po. Ang gagawin, eh punahin kung ano yung itsura mo. Pero yung ganito bang itsura? Sandali, nakalimutan ko kaya nga pala ako nag-shades. May mga muta-muta ako. Nakalimutan ko kaya nga ako nag-shades, nagtakip ng mata. May muta-muta ako, no? Tapos tatanggalin ko. O yan. Anyway, mga bossing, pumunta tayo kay sino ba to? Kay Inday Sara Duterte muna, no? Kay Inday Sara Duterte ho, mga bossing. Narito ang express. Kasi po may pahayag ang ating Pangulo eh. Nagsalita po ang ating Pangulo eh. At ang sagot po ng Vice Presidente, mga kababayan, ay tumawa lang. Tinawanan lang po ang ating Pangulo. Pakinggan natin mga bossing ha. Tinawanan lang ni Vice President Sara Duterte ang alok na dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa unity. Narito ang express report ni Alok na dialogo para sa panawagan na unity ho, mga kababayan. Magkaayos tayo, magpapasko eh, no? Ayaw. Hindi, pwede. Mainit ang ulo ng Vice Presidente, mga bossing. Ayaw ng ganyang mga usapan. Oh. April Montalvo. Siguro hindi matanggap ng Vice Presidente. Makikipag-ayos ka sa akin, makikipag-dialogo ka ng unity, maayos na pag-uusap. Eh, inilagay mo nga sa oblo. Oh. Inilagay mo nga sa oblo yung tatay ko na hanggang ngayon problemado kami kung paano iuuwi ang aking ama.